Hello everyone, welcome back to our devotion for today. And our topic for today is from the book of Proverbs chapter 31 verse 30. Sabi dito, charm is deceptive and beauty is fleeting. But a woman who fears the Lord is to be praised. Sa Tagalog version, mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. So, when it comes to relationship, kapag ikaw ay single, piliin mo yung tao na, or yung lalaki or babae na magiging partner mo is God-fearing. Na hindi lang dahil maganda siya, sexy siya, kaya pipiliin mo siya na maging partner. Napakaswerte ng isang karelasyon na may na God-fearing ang partner niya. Kasi ang kagandahan, kumukupas yan. Wag natin masyadong i-value yung physical na pangangatawan. Kasi, lumilipas yan eh. Tayo, nag-a-adjust yung mukha natin, yung physical na pangangatawan natin. Nagkukulubot tayo habang dumadaan ang panahon. Nagkakaroon tayo ng mga pagbabago sa katawan. Kung dati sexy ka, pagdating ng panahon, tataba ka, at kung yun ang pinagtuunan mo ng ano mo, na parang doon ka lang naakit sa kanya kaya ginawa mo siya partner. So, hindi yun parang asahan mo na yung sexy kapag ka nagkaanak yan, magbabago yung katawan yan, lolobo yan, tapos pag hindi mo na-appreciate yung pagbabago niya, kaya hindi mo dapat basihan yung katawan niya, yung looks niya, na maganda siya dahil bata pa siya. Kailangan maging basehan natin ay yung character. Because character is more valuable than beauty. Kasi kapag nag-iba yung itsura niyan, mamahalin mo pa rin ba? Papahalagahan mo pa rin ba? Na dating sexy, charming? Mamahalin mo pa rin ba siya? So, character is more important than physical and looks. Na hindi natin yan pwedeng ma-maintain kahit sabihin pang pwede na mabago itsura. Pero kung walang takot sa Diyos, walang galang sa Diyos, walang pagpapahalaga sa Panginoon, kailangan i-value natin yung tao, yung na may character, na may takot sa Diyos. Because choosing a God-fearing man or woman makes us wise. Kapag pinili natin yung God-fearing, nagiging wise ka. Kasi, itong talatang to, malaking tulong to sa mga single. Kailangan, pipili kayo ng magiging partner, huwag kayong titingin sa kagwapuhan, sa
sa kanyang estado sa buhay, kailangan yung pinakauna na titingnan nyo, God-fearing. Woman of God, man of God, kasi kapag yan ang nasa standard mo, yun ang para sa mata ng Panginoon, ay yun ang bigay sa'yo. Dapat parangalan ng taong yun kasi approve kay Lord yun. So, kapag ka naging asawa mo siya, yung pagpili mo sa kanya, hindi natatapos yan. Dun sa panahon na naging kayo, naging asawa mo siya, dahil niligawan mo na siya or pinakasalan. Kasi ang pagpili sa asawa ay araw-araw yan. Kailangan hindi lang sa kung kailan nililigawan mo lang siya at bago pa lang kayo mag-asawa. Kailangan araw-araw yan. Pinipili mo siya. Kasi yan ang bigay sa'yo ng Lord. Because choosing a God-fearing man and or woman, marunong ka kapag ka pinipili mo yung asawa mo everyday. Kahit magkahiwalay kayo ng distansya, LDR kayo, malaking tukso yung makahanap ng maraming tukso. Pero tandaan natin, we need to be wise. At ang magagawa mo ay piliin mo lagi ang asawa mo. Kahit marami pang option. Kung may ibang option na may mga tukso kailangan piliin mo pa rin yung asawa mo kasi yan ang binigay ni Lord para sa'yo. Kahit kumupas pa ang kanyang itsura, hindi na gaano maganda, kasi dahil sa dami ng sakripisyo para sa pamilya, kailangan piliin mo pa rin ang asawa mo. Appreciate them, appreciate him or her. Kasi every day, starting today, kasi kapag ka binigyan ka, kailangan mo i-appreciate, lalo na kung bigay yan ng Lord. Regalo yan ng Lord para sa atin, yung mga spouse natin. Kapag ka tiningnan mo yung asawa mo, kailangan isipin mo na bigay yan ng Lord sa'yo. Hindi dahilan dahil naiinis ka sa kanya, dahil may hindi kayo pagkakaunawaan. Tandaan natin na binigay sa atin yan ng Diyos. Kailangan i-appreciate natin. Appreciate the gifts, lalo na kapag kagaling kay Lord. Kasi kung God-fearing siya, napakaswerte mo na dun. Hindi lang sa panlabas na anyo, kundi kailangan i-approach natin yung dahil sa special lang siya, kundi special siya dahil siya ang naging partner mo at siya ang binigay ng Lord. Lalo na kung may takot sa Diyos, kung ginagalang ang Diyos, at yun yung maging everyday na hindi lang para sa sarili mo. Kasi ang Lord, siya yung giver. Kasi kung na-appreciate natin ang asawa natin or partner natin na binigay sa atin ng Diyos, kahit ang itsura niyan kumupas na, kapag ka na-appreciate mo yung isang bagay,
parang halaman yan na kapag ka na-appreciate mo siya, lalo na sa mga asawa natin, kung halimbawa kumupas na yan, sabihan natin na ang pogi mo, ang ganda-ganda mo, kasi nagiging masaya yung puso nila. At kapag ka masaya ang puso natin, nagmamanifest yan sa physical na itsura natin. So, kailangan i-appreciate natin ang ating spouse, kasi kapag ka lagi nating na-appreciate ang isang tao, kahit yung pagkapuso natin masaya, nakikita yan sa itsura natin eh. Nag-glow ang itsura natin kapag masaya tayo, kasi na-appreciate tayo, lalo na kung na-appreciate tayo ng mga partner natin. So, ang talatang to, isipin nyo na hindi lang dapat nagpo-focus sa magiging partner natin yung sa physical na itsura na itsura, kundi ang importante ay dapat na may takot sa Diyos, God-fearing, at kilala ang Panginoon. So, isipin mo na ang character, ang pinaka-the best sa lahat sa pagpili na magiging partner natin sa buhay. So, yun ang pinakamahalaga pagdating sa relationship. So, napakagandang talatang to. Proverbs 31 verse 30. Sana po ay may natutunan kayo sa verse na ito. At maraming salamat hanggang sa muli nating pag-devotion.